Dami nagre-request na i-review daw natin. Hindi naman ako magaling mag-review, pero itatry ko pa rin yung best ko para ma-review ko tong 675 SR. Bali, yung 675 SR is 675cc with 94 horsepower. Tapos, inline 3 siya. Gulong niya sa harap is 120. Sa likod naman is 180. Stock tires to ah. CST din, parang 450 SR. Pero pag ginawa ko mo siya, sobrang kapit. Malagkit siya. Malagkit talaga. Hindi ko pa nagagamit yung gilid. Pero mukhang makapit siya talaga. Ito yung bago nila, brake cooling. Pupasok yung hangin dyan, tapos diretso ata sa brakes para hindi uminit. Tama ba? Brakes niya J1, yung wala na try ito. Dual front brakes na din pala siya. Dalawa yung caliper niya, 1 and 2 sa kabila. Yung sa 450 SR, naka ano yun, diba? Naka Brembo. Ito rin sobrang lakas ng front brakes. Testing ko na. Solid. Yung sa 450 SR dati, may sliders dito na gumagana. Ito, hindi ito slider eh. Plastic siya eh. So, may abang naman yung sliders dito. Dito siya kinakabit. Ganyan. Naka-ABS na rin siya, front and rear. Ito. Tail lights integrated. Sobrang ganda. May option ka i-tail tidy. Yung upuan, quality. Ito, matigas. Tinanggal ko na nga yung pegs. Ito yung dash niya. Dinig niya yung pump. Sa 450 SR, pag naka-kill switch to, hindi mag-on yung pump. Ngayon, kahit naka-off yan, mag-on pa rin yung pump. So, ito yung dash natin. Odo. Hindi ko alam kung kita niya. Odo. Battery. May time. Temperature, fuel gauge. Yung fuel niya hindi siya bars eh. Isang buong bar siya, nakita mo ko ilang kilometers na lang natitira. Tapos kita yung PSI ng gulong mo. Ito yung sa settings, kita mo, pwede mo adjust yung traction control, levels 1 and 2. Pwede mo, ito yung quick shifter, pwede mo on or off, syempre on natin. Up shift alert, ito yung limiter. Kunyari, ito naka 6.5. Mag-i-indicate siya na mag-shift ka ng, dapat ka na mag-shift ng gear pag umabot ka na ng 6.5. Break-in period. Sa 450 SR dapat dati, parang pinipindot mo to na matagal. Ngayon, isang pindot na lang. 1, 2, 3. Bali guys, may videos naman ako eh. Doon na lang pakita yung bomba. Woo! Ganda rin tunog! Ito guys, marami nagtatanong nito. Seat height. Bali, stock lahat to. Di ko pinabaan. Ang seat height nito, 810mm. Ako, 5'5" ako. Ang insim ko is 28 or 29 yata. So, ito, try natin. Yan.
Yan. Dalawang pa ako yung sa floor. Tiptoe ako sobra. So, may mga nagtatanong syempre dyan na, di ka ba nahihirapan? Tiptoe ka? Di ba delikado? Syempre, bago ka mag big bike, syempre kailangan mo mag-training. Iba to mabigat to. Lalo sports bike, mahirap lumiko. Kailangan mo talaga ng training sa slow speed lalo. Madali ka magpatakbo na mabilis pero mahirap sa big bike magpatakbo na mabagal. Mga U-turn, mga ganun. So, eto pala, tuturo sa inyo technique. 1 foot down. Para abot na abot nyo. Lalo sa traffic. Ginagawa ko, kaliwang pa ako nasa baba. Kanan pa ako nasa rear brakes. Tapos, urong onti puwet sa kaliwa. Ayan, flat foot na ako. Ganun din sa kabila. Kung opposite side gusto nyo, lipat onti puwet sa kanan. Dahan-dahan. Kaliwang paa sa pegs. Right foot sa floor. Kung gusto nyo na flat foot kayo, urong nyo yung puwet nyo. Ganito. Yan. Flat foot na. Kahit gaano kabigat yung motor, basta nakagitna siya, nakabalance, magaan na yan. Sobrang gaan. Yung mga nagre-request na mga sound check, flybys, ito, dito, makikita nyo dito. So yung exhaust ko pala guys, hindi na to stock. Pinagawa ko sa Orion. Ang pangalan ng exhaust sa Orion is Tony version 1. Ang ginawa is cut delete. Dito nakalagay yung catalytic dito sa ilalim na to. Meron din akong video doon dito. Yung clutch niya sobrang lambot. Adjustable din siya kung gaano kalaya gusto mo. Pati sa brakes, adjustable. Ito quad lock, dito kasama. Pero kung bibili kayo dito, ilalagay sa ganyan. Sakto yan sa gitna. Ito yung traction control. Bali, dalawang level siya. 1 and 2. Pindot lang dyan. Lalabas naman sa screen. Ito yung passing. Malakas siya actually. Mas malakas siya sa 450S. Ang lakas ng ilaw nito. Signal. Same lang. Same lang yan mga yan. Adjustable front forks din. Fuel capacity pala. 15 liters. Tatanong din pala na mainit ba to sa traffic? Nag-overheat ba to sa traffic? Ang experience ko is pag traffic na standstill, nagna 99 temp ako, which is normal kasi 600cc to. Normal siya sa 99 to 100. Kapag tumatakbo ka, temp niya is 94 to 95, minsan 93. Di siya pang traffic, syempre sports bike kailangan umaandar siya. Kailangan magaling ka rin sumingit, syempre. Bali, ang unang bad experience ko pala dito is yung quick shifter. Pero ako pala may mali. So from first gear to second gear, napunta ako sa neutral. Nag-false neutral siya. Ang mali kong ginawa is very light lang yung pagka upshift ko from first to second. Dapat matigas. Dapat matigas na ganun. Tapos the rest from second to third, pwede na malambot. So yun yung na-experience ko. Ang gas nito guys, pinapagas ko is 95 pataas. Yun lang dapat. Tangke niya same sa 450 SR, same. Pero sobrang lapad. Tanong, hindi ba siya mabigat itulak or imaniobra sa parking? Hindi naman, basta proper technique. Yung iba nakikita ko, nakaganyan yung gulong. Tapos itatayo. Yeah! Mabigat talaga yan, boss. Kailangan proper technique. Kunyari, parking. Nakapark. Igaganyan niya muna yung gulong. Para mas magaan siya papunta dun. Gaan yan. Mas magaan siya. Ang motor pag nakagitna, magaan lang yan. Kahit one hand, kahit 2 fingers. Tutulak mo. Okay, tulak ko sa parking. Kanan mo. Yeah. Tayo mo. Straight mo yung gulong. Tapos, iangat mo yung side stand. Kasi, minsan may uneven ground. Sasabit yan. Tapos, kung itutulak nyo, sandal nyo sa inyo. Dapat mas lamang dito. Nakalin sa'yo yung bike para hindi tumumba doon. Tapos tulak. Dandahan lang. Ay, naka pala. Naka first gear. Ay, madali lang yan. Pag patras, pwedeng ganyan din forma mo. Or,
Tutulak pa ganyan. Bali guys, ako pala yung isa sa pinakauna na nakakuha nitong motor na to. Sa side ko parang hirap din ako kasi wala akong matanungan regarding dito. Wala pa masyadong Pinoy din kasi na may-ari. So, tinatry ko yung best ko para mapakita sa inyo. Bali guys, first ano ko to review ng motor. Wala akong masyadong alam sa motor pero may mga alam naman ako. Guys, may papakita pala sa inyo yung app ni CF Moto. CF Moto Ride. Kita mo dito yung fuel mo kung ilan yung laman. Tapos, kapag may umupo or may nagtayo or may gumanon man lang, mag-notify sa cellphone nyo. Nakalagay, your vehicle vibrates. Click to view the trigger location. Tapos, pag pinindot nyo, makikita nyo kung saan or kung nasaan yung motor nyo. Tapos, kunyari, nagkakape ka. Tapos may nakikita ka malapit sa motor mo. Pwede nyo i-alarm. Pipindot nyo lang tong seek. Nagulat yung aso ko. Guys, may napansin din pala ako. Kunyari, galing kayo sa ride. Tapos, nakauwi ka na. Syempre, mainit-init yung makina mo. Tapos, papatayin mo, diba? Pinatay mo. Mamatay yung fan. Tapos, pag na-sense na mainit pa yung motor, mag-on yung fan kahit nakapatay na. Yun yung napansin ko. Tapos, mamatay din siya, yung fan. Pag okay na siguro yung temperature. So, ayun guys. Tapos na yung video ko. Sana nagustuhan nyo. Tatry ko mag-upload tungkol dito sa 675 SR. Araw-araw, tatry ko. So, thank you. Bye-bye.